Puts it in. Back-to-back threes for Dwight Ramos. Knockout agad. Lumundag ang Gilas Pilipinas sa panibagong matinding hamon matapos ang panalo kontra Iraq. Dwight making things happen. He's got 15. At ayon kay Coach Tim Cone, ang panalong iyon ay nagsilbing confidence booster, pero mariin niyang sinabi na hindi sila pwedeng umasa lang sa never say die mantra. Haharapin ng Gilas ang host na Saudi Arabia, isang formidable team na may malakas na home court advantage. He will go to the corner. 3 in a row. Yes! Binalaan ni Coach Tim Cone ang team sa skilled big man na si Muhammad Al-Suwalim at sa quick guards na pinangungunahan ni Abdul Rahman na may average na 23.7 points per game. Ramos will attack from the left side. Ka-express, kailangang maging mas maganda ang simula ng Gilas para masecure ang pwesto sa quarterfinals. Puts it in. A chance for a 3-point play para... Walang patlang, walang pahinga. Matapos ang isang matagumpay na knockout match kontra Iraq, agad na tumalon ang Gilas Pilipinas sa isa pang do-or-die game. Philippines trying to capitalize. There's Isang panibagong matinding hamon ang haharapin ng ating pambansang kupunan ngayong 12:00 ng gabi. taking those and a chance. At ito ay walang iba kundi ang host nation na Saudi Arabia para sa qualification to the quarterfinals ng FIBA Asia Cup 2025. He'll miss. Brownlee will put it in. At ayon kay Coach Tim, ang do-or-die win kontra Iraq ay nagsilbing confidence booster, isang bagay na mahalaga para sa momentum ng team. Keeping it alive. Jump it. Finally. Basket is good. I just think it's just from a confidence standpoint. I think it helps our confidence a little bit, sabi ni Coach Tim. Naniniwala siyang ang team ay nag-improve sa bawat laro at bawat laro ay nagiging stepping stone para sa kanilang paghanap ng mas magandang performance. Outside. Can Oftana get one? Yes. We feel like we've improved to gotten better from each game. Dagdag pa ni Coach Tim Time. But then Brownlee's there. na binanggit ang mas magandang laro nila kontra New Zealand, lalo na sa second half. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay pinakita niya sa depensa. I felt we played a much better defensive game against Iraq, sabi pa niya. Sa panalo kontra Iraq, nagawa ng Gilas na magtala ng malakas na third quarter para lumayo sa kalaban, pero naniniwala si Coach Tim na kaya pa nilang paigtingin ang kanilang laro. But it's Iraq, not Saudi Arabia. Mariin niyang sinabi na nagpapahiwatig na ang laban ngayon ay mas matindi. Ang hamon kung paano nila dadalhin ang mentalidad at tactical improvement ay ipinagpakita nila sa laban sa Iraq at ilapat ito sa laban kontra sa host nation. Para kay Coach Tim, ang Gilas ay naging mas mahusay sa defensive team kontra Iraq at umaasa siyang, we hope we bring that along in when we play Saudi Arabia. Dito nasusukat ang galing at husay ng Gilas. Ang panalo kontra Iraq ay isang confidence builder, pero ang win kontra Saudi Arabia ay magiging testamento sa kanilang kakayahan na mag-adapt at mag-level up. Ang Saudi Arabia ay isang formidable team at hindi basta-basta. Haharapin ng Gilas ang isang kalaban na napatunayan na ang kanilang lakas sa group stage at kailangang maging handa ang buong team mula sa opening tip. Ito na ang pagkakataon para patunayan ng Gilas na ang improvement na nakita sa group phase ay magagamit sa pinakamahalagang yugto ng tournament. Matapos nating makita ang mga pangunahing banta ng Saudi Arabia, ang tanong ngayon ay paano sila haharapin ng Gilas. Ang diskarte ng Gilas ay nakasalalay sa isang defensive masterclass at dito susukatin ang galing ng ating mga players. Nag-practice ang team sa Manatu Sports Academy kung saan tinutukan nila ang kanilang zone defense bilang paghahanda sa inaasahang 2-3 zone defense ng Saudis. Ito ay dahil sa length at athleticism ng kalaban, lalo na sa kanilang big man na 7-footer. Tinukay ni Coach Tim na ang big man na ito ay changes things for them dahil siya ay isang very skilled big man na kayang mag-feel sa mga kakulangan sa kanilang team. Ang mga guards naman ng Saudi ay very good and they are quick. Mabilis silang bumaba sa court na nagpapahirap sa depensa ng kalaban. At dahil dito, ang Gilas ay kailangang maging masigla at disiplinado. Ang Saudi Arabia ay pinangungunahan ng dating Michigan Wolverine
na si Muhammad Ali Abdulrahman na nag-average ng impresibong 23.7 points per game. Siya ay isang scoring threat na kanilang bantayan. Pero hindi lang siya ang banta sa ilalim ng basket, ang skilled big man na si Muhammad Al-Suwailib ang magiging malaking problema. Siya ay nagtala ng impressive average na 14.7 points, 12 rebounds and 3 blocks per contest. Siya ang big man na pinag-uusapan ni Coach Tim na nagpapabago sa laro ng Saudi Arabia. Ang dalawang ito ang magiging pangunahing target ng depensa ng Gilas at kailangan ng solidong game plan para pigilan sila. Ayon kay Coach Tim, ang Saudi ay isang formidable team na naglaro ng mahusay sa group phase. They had a chance to beat China and be a good Jordan team, and then they end up blowing out India, dagdag pa ni Coach Tim. Ang mga resulta na ito ay nagpapakita na ang Saudi ay hindi dapat maliitin. Ang galing ng kanilang guards na mabilis na nakakababa sa court ay nagpapakita na kailangang maging mabilis ang Gilas sa transition defense, kailangang maging maagap ang Gilas sa depensa at mabilis na mag-rotate para mapigilan ang opensa ng Saudi. Ito ay magiging isang tunay na testamento sa galing ng Gilas sa ilalim ni Coach Tim. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa Gilas at Saudi Arabia, ito ay tungkol sa pangarap na gumagawa ng ingay sa buong mundo. Ang mananalo sa do or die game na ito ay sasalubong sa two-time defending champion at powerhouse ng FIBA Asia Cup, ang Australia. Pero bago ang lahat, kailangang dumaan muna ng Gilas sa isang formidable team na Saudi Arabia. Ang isang malaking salik sa laban ay ang home court advantage. Ayon kay Coach Tim, ang Saudi ay very comfortable with the court in the rims and there. Isang bagay na maaring magbigay sa kanila ng extra boost sa opensa at depensa. Ang hamon ngayon para sa Gilas ay kung paano nila haharapin ang pressure ng home crowd at ang galing ng mga players ng Saudi. Ang buong team ay kailangang maging handa at focused. Tulad ng sinabi ni Coach Tim, ang kanilang galing sa third quarter kontra Iraq ay dapat maging standard para sa buong laro. Ang Gilas ay kailangang maging mas matibay sa depensa, lalo na sa pagpigil ng mga guards at sa malakas na big man ng Saudi. Ang laban na ito ay isang malaking pagkakataon para sa Gilas na patunayan sa buong Asia na sila ay handa nang bumalik sa tuktok. Kailangan nilang maging mas agresibo, mas disiplinado at mas focus sa bawat possession. Ang pag-asa ay nasa kamay ng ating mga players at ang buong bansa ay nakatutok, nag-aabang sa bawat galaw, bawat tres at bawat depensa na gagawin ng Gilas. Ang laban na ito ay isang testamento sa pagbabago ng Gilas. Ang team ngayon ay may bagong sistema sa ilalim ni Coach Tim at ang bawat manlalaro ay handang mag-step up. Ang Gilas ay kailangang magpakita ng defensive intensity mula sa unang segundo at hindi na umasa na lang sa kanilang puso para makahabol sa huling bahagi ng laro. Ito ay isang testamento sa kanilang paglaki bilang isang team. Ang laro na ito ay hindi lamang laban ng players, ito ay laban ng bawat Pinoy na naniniwala sa pangarap ng ating kupunan. Ang Gilas Pilipinas ay hindi lang isang kupunan, ito ay pangarap ng bawat Pinoy at ang journey na ito ay isang pangarap na ating sabay-sabay na isinusulong. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.